matagal na talaga na yan eh, palaisipan din sa akin. At the same time, yung bang hindi siya palaisipan na para bang philosophical o mathematical problem. Bago nagtapos ang 2025, kabi-kabila ang naging panawagan na bahain ng mga kalsada ng mga protesta kontra korupsyon sa pamahalaan. Marami naman ang nakiisa sa panawagan na Flood Luneta at Trillion Peso March. Pero kahit pagsamasamahin ang bilang ng mga nagprotesta noong nakaraang taon, hindi pa ito aabot sa kalahati ng mga debotong bumaha sa kamay nila noong isang linggo. Sinasabi na umabot sa mahigit 9.6 milyon na katao ang lumahok sa traslasyon sa pista ng itim na Nazareno ng Quiapo. Anong klaseng debosyon ang meron ng mga Pilipino sa Poong Nazareno? Bakit sila nagtitiis ng pagod, puyat at gutom, makasali lamang sa traslasyon at makasilay at makapahid sa itim na Nazareno? Kahapon pa ako rito. Tumulong ako sa pagandang mga pila. Isipin mo naman yung kapal ng tao niya kung hindi naniniwala sa kanya. Diba? Isa na ako doon sa kapal ng tao niya sa naniniwala sa kanya. Hindi na mawawala sa amin. Kahit ba sabihin mo nasa malayong lugar kami, talagang pupuntahan namin siya. Kada taon-taon yan. Syempre, debosyon na namin to eh. Talagang taon-taon nandito kami. Masarap. Wala kang mararamdamang pagod. Iba-ibang kwento ng himala, pasasalamat, panata at debosyon. Ako po si Danica Quijano, naghahayag para sa isang masusing pag-iisip dito sa Isip Isak. Ang tanong namin, bakit ang debosyon na ito sa Poong Nazareno ay tila hindi nakikita at walang epekto sa pangkalahatang buhay ng mga deboto sa ating bayan? Bakit ang kanilang pananampalataya ay tila pansarili lamang o pampamilya lamang, samantalang ang pagpasan naman ni Jesus ng krus ay para sa pagbabago ng mundo, na ito ay para sa lahat at hindi para lamang sa kanyang sarili? Bakit ang debosyon ng mga deboto ay tila napako sa isang imahe ng itim na Nazareno at hindi dumadaloy sa katuruan ni Jesus kung paano dapat mabuhay? May sagot ba ang mga tanong na ito? Well, alam mo, matagal na talaga na palaisipan din sa akin. At the same time, yung bang hindi siya palaisipan na para bang philosophical o mathematical problem. Hindi ganun eh. Kasi unang-una, lumaki din ako sa Ubando, Bulacan. Alam mo yung Ubando, Bulacan? Yung merong prosesyon, nagsasayaw para humingi ng anak. Nung elementary ako, tanda ako yan. May prosesyon na pasaw, hindi yung may hawak na kandila. Prosesyon yun, napasayaw, at ang may kasamang tugtog. May band na musiko na ang tawag ay musikong bombong. Bakit bombong? Kasi mga kawayan. So, hindi to devotion na parang pipikit ka para mag-yoga, mag-meditation. Hindi ito yung sindi ng kandila, hindi ito yung pagpindot ng mga rosaryo, kundi spiritualidad ng katawan. Yan, na dadasal yung buong tao, lalo na yung kasama yung katawan. Kaya sabi ko, ibang klase ito. Sa totoo lang, yung pamilya namin, hindi ko naman matandaan na nagsisimba kami na sama-sama kami pamilya. Ako lang yung mag-isang naglalakad nung bata ako, pupunta sa simbahan. Pero lumaki ako na may ibang uri ng pagdarasal ang komunidad. Hindi ito kanya-kanyang pagliligtas ng kanya-kanyang kaluluwa. Kundi komunidad nagdarasal. At ito yung pagkakataon na hindi ka nahiya na
ilantad mo, yung paniniwala mo, hindi ka nahiyan, igalaw mo, ikembot mo, isayaw mo yung paniniwala mo. Tapos yung iba nanonood, iba kasama mo. Ngayon, nung nung high school ako, tumulong naman ako sa pagiging marshal. Yung tumutulong sa pagpapaayos ng linya, ganyan. Nung high school ako, aba, hindi na isang musikong bongbong lang ang sumasama sa prosesyon, 4 na o 5 na yata yun. Bakit ganon? Kasi humaba yung prosesyon at mas naging makulay. Dumami yung mga mag-asawa na sumasayaw na dahil hindi magkaanak. Dumami rin yung mga mag-asawa na nagsasayaw, nagpapasalamat dahil nagkaanak sila. Humingi pa ng dagdag. Yung iba naman, nagsasayaw para sa pagpapagaling na may sakit. Nag-expand din. Tapos, sa bandang umpisa ng prosesyon, andiyan dyan yung mga kababayan namin sa Ubando na makukulay ang suot. May devotion sila, hindi para humingi, kundi para magpugay, magbigay galang, magpasalamat, at saka sila yung gumaganyak sa mga couples, mga mag-asawa na naaasiwa pong magsayaw sa una. So hinihila yan ng mga kababayan namin, halika dito, sayaw tayo. Ba, maya marunong na magsayaw mga tao. Tapos nung seminarista na ako sa Jesuit, sabi ko, ano kaya kung sumama ako? Kaya kung sumama ako sa kanila sa pagsasayaw. Hindi lang bilang manonood, hindi lang bilang martial, kundi deboto din. Aba, napansin ko, 12 na yung musikong bombo. Sumobra na talagang haba. Tapos tumama ako 2 baryo, yung tinalunto ng prosesyon, magbula sa simbahan, papakalabas, tapos bumalik din sa simbahan. Pagdating sa simbahan, seksika na kami doon. Talagang, gitgitan, sikuhan, sayawan, at saka ibang klase. Merong parang nakaka-trance. Pwedeng pag-aralan yun sa Anthropology of Religion, using Victor Turner, yung liminal period na you lose your individual identities, you melt into the communal identity. Nakaka-trance. Seminarista pa naman ako, nag-aaral ng theology. Sabi ko, iba to, ibang karanasan nito. Kaya binigyan ko rin ng pansin yan. Noong mga panahon na yun, ang seminarista ako, lalo na sa theology, ang ministry ko naman doon sa mga manggagawa, sa mga laborers. Aba, nung minsan, sumama rin ako doon sa Nazareno. Pero hindi ganito kalaki. No? Sa umaga, sa Nazareno, doon ako sa gilid. Hindi ako makasiksik doon sa gitna. No? Pagkatapos nung hapon, lumipat ako sa Leon Ginto, sa may Aglipay naman. Merong doong mga teacher na nag-hunger strike. Dahil sa yung mga ipinaglalaban nila. Kaya lang, kakaunti sila. May konting placard dyan, gano'n. Sabi ko, kanina, doon sa Nazareno, pagkadami-daming tao, walang nag-oorganisa. Kami noon, nag-organize kami ng mga picket, ng rally. Ang hirap makabuo ng ilan. Samantalang, kanina, doon sa Nazareno, sobrang daming tao. Mga lalaki pa. Tapos, sa hapon, doon naman ako sa mga teacher na tama naman yung mga prinsipyo, tama yung pinakikipaglaban, pero kakalog-kalog. Sabi ko, paano kaya yun? Ba't ganon? Parang may pagkakahiwalay. Merong mga, sabi ko nga, energy sa devotion, popular religiosity,
pero parang kulang sa social involvement. Meron namang tama naman, nagdasal din naman doon sa ni Leon Ginto, pero bakit wala yung katawan? Wala yung karamihan. Sabi ko, kayang pagdugtungin yon? Pwede kaya yung traslasyon ay gawing rally? Pwede kaya yung rally ay lagyan din ng dasal? To some extent, nangyari yon doon sa EDSA. Napansin mo, doon sa EDSA, ando doon, ando doon yung mga warm bodies, ando doon yung multitude, tapos ando doon din yung mga mga rosary, Mama Mary, mga ganyan. Yung popular religiosity, ando doon din napagsama. Napagsama din yung middle class. May dalang mga pagkain, soft drinks, kape, Tupperware. Nagkahalo-halo na doon. Once in a while, nagkakaroon ng ganong klaseng pagkombinasyon. Pero sabi nga, hindi mo pwedeng pilitin. Hindi mo pwedeng imaniobra ang prosesyon, sasamahan mo ng mga placard. Ganon. Although, merong mga rally na sinasabi nila, prayer rally. Hindi naman ganon. May mga ganyang pagsisikap at mga creative efforts. Pero, siguro at the end of the day, sabi ko nga, magagalangan tayo. Igalang natin yung iba't ibang anyo ng pagkilos, ng pakikibaka, ng pagdarasal, ang iba't ibang anyo ng pagpapahayag ng pananampalataya. Importante na may paggalang at hindi natin gagawing dapat isa lang. Lahat na yan ay available para sa atin. Ngayon, later on, pinagnilayan ko to. At ano yung nakita ko? Na katangian itong popular religiosity. Merong 4 na na-identify ako. Sinulat ko naman ito. Yung una, pinabilis ko to sa Institute of Spirituality in Asia. Popular religiosity is a religion of the many. Iba to sa solo ka, pagsisindi ng kandila, pwede rin yun. Pero iba to doon sa mga personal na mindfulness, yung ganon, yoga, meditation, o Ignatian retreat, pupunta ka sa retreat house, silence, ganon. Iba hindi ganon. Religion of the many. Si Father Albert Alejo, o mas kilala bilang si Paring Bert, ay isang Heswitang pari at isa rin siyang Makata. Si Paring Bert ay nagtapos din ng Doctor of Philosophy sa Social Anthropology mula sa School of Oriental and African Studies sa London, UK, at nagtuturo siya ngayon sa Pontifical Gregorian University sa Rome, Italy. Tinanong din namin siya kung bakit kaya ang debosyon ng mga tao sa Poong Nazareno ay tila pansarili lamang at hindi tumatagos sa pangkalahatang pamumuhay ng mga deboto sa ating bayan. Tanong ko rin yan, pero katulad ng sa atin din, katulad ng maraming bagay, hindi natin ma-attribute sa isang factor lang yung pagbabago ng libro. Ito na yan, pwede mong sabihin na nagtayo na nga tayo ng mga eskwelahan. Bakit ganyan pa rin mag-isip yung mga tao? Pwede natin sisihin ng eskwelahan. Ako, partly, sinisisip ko talaga, edukasyon. Pero pwedeng sabihin ng eskwelahan na, pag umuwi yung mga estudyante sa bahay, hindi na namin sakop yan. Ngayon, pwede man sabihin na yung buong Kristyanismo. Si Jesus nung nakapako sa krus, sabi niya, consummatum est, naganap na. Sa Ingles, it is finished. Pwede man sabihin kay Jesus na, ano ko? Anong natapos mo nang pinako ko pa sa krus? Anong finish dyan?
Anong tinis dyan? Pwede mo sabihin buong Kristyanismo eh. Higit 2,000 taon na. Bakit nagigera pa rin ang mga tao? Pwede mo isisi yun eh. Diba? Pwede mo, katulad din noon na may mga panahon ng enlightenment, sabi, huwag na tayong masa sa relihiyon. Huwag na tayong masa sa revelation. Ang asahan natin, reason, katwiran. Kapag dinevelop natin ang katwiran, nadidevelop ang siyensya. Pag na-develop ang siyensya, nadidevelop ang industriya, magkakaroon ng kaginhawaan, wala nang mga mahirap. Pwede mo sabihin, ba ano nangyari doon? At ang dami pa rin mahirap. Sabi ng enlightenment, iwanan natin ang relihiyon, lipat na tayo sa reason. Pag na-develop ang reason, ang katwiran, makagawa tayo ng mga batas na magaganda. Pag may batas, magkakaroon ng pagkakausap-usap ng mga bansa, magkakaroon ng mga treaties, peace, United Nations, mawawala ng giyera. Pero ano nangyari? May giyera. May alitan. Sabihin mo, hindi pala mapagkakatiwalaan yung reason eh. Pareho lang pala sa religion. So, lahat ng yan ay may kalam, no? Umasa tayo na ang pamilya ang magiging pugad ng pagmamahala, pugad ng pagpapalaki, pagpapatubo sa mga anak. But ngayon, ano nangyari sa pamilya? Sira-sira na. So, pwede mong sabihin na gano'n. At bawat isa dyan, pwede mo sisihin. Pwede natin sisihin. Oh. Ito na yung liberation theology, may panahon na gusto nilang sisihin yung popular religiosity. Isang dahilan niya na hindi pag-angat ng katwiran. Katulad ng ibang mga liberation theologian, ginagamit sila Freire, sila Solalinsky, sabi nila, iangat natin ang nivel ng pag-iisip ng mga tao magmula sa superstisyon patungo sa katwiran, mula sa popular religiosity patungo sa mas liberational theology. Okay? Pero nagbago yan. Nagbago. May mga lugar na inorganisa ng mga aktivistang theologian. Tapos, yung mga mahirap mismo ang pumunta sa Pentecostal. Kasi may hinahanap sila. May hinahanap silang spiritual na pagtubo. Hindi lang pala ideological o structural na pagbabago. So, lahat na yan ay may katwiran tayong umasa. Umasa tayo sa katwiran, umasa tayo sa spiritualidad. Pwede rin tayong umasa sa sining, sa arte, sa literatura, sa musika. Pero pwede rin natin sisihin bawat isa niya. Sa ganda ba naman ng mga musika, bakit magulo pa rin? Sa na-develop nating sining, bakit ang pangit pa rin? Ang dami pa rin polusyon at sirang mga ilog. So, siguro, balikan natin yung ano ba yung inaasahan natin? Babalik siguro tayo doon sa paghahanap ng manliligtas at kung sino-sino, anong klase manliligtas yung hinahanap. Ngayon, gusto ko na ang popular religiosity, yung tinatawag kong cultural energy, ay matranslate din sa political power, empowerment. Gusto ko yun. Pero hindi ko mapipilit. May mga pagkakataon
na pwedeng mangyari yon. Halimbawa sa Ubando, isang proyekto ng gobyerno ay itatambak ang basura ng Metro Manila sa aming mga palaisdaan at sa mga ilog. Katunayan, may mga bakawan na sinira na nila para makapasok ang mga barge, mga ferry na nagdadala ng basura ng Metro Manila at itatambak sa aming mga palaisdaan. Kumilos ang mga tao, nagsayaw. Dahil ang isa sa aming patron ay Nuestra Señora de Salambao, yung mahal na Biring Maria na nahango sa ilog sa pamamagitan ng lambat na tinatawag na Salambao. Ngayon, ang sabi ng mga tao sa proyekto, gusto ba ninyo na si Mama Mary ay mapuno ng basura dahil tinambakan ninyo ng basura ang kailugan at ang karagatan? Alam mo, naging epektibo ang ano yun. It became an effective idiom, political, ecological, liberational idiom taken from popular religiosity. Nung mga panahon na karaniwan, hindi mo gagawin yun. Hindi mo kakasangkapanin ang mga sagisag na to. Pero kuminsan dumarating ang pagkakataon na iyon ang nagiging bukal ng sigla at lakas at pananaw sa daigdig na nagagamit sa pagbabago ng lipo. So, bantayan natin na may posibilidad magamit yon nang hindi pinipili, hindi minamanipula, hindi minamanipula. Pero hindi ko alam yung ibig sabihin ng pansarili. Pwedeng sabihin sa sariling sakit ng katawan, pero hindi rin ang pansarili, kundi dasal to para sa pamilya nila. Siguro, ang pwedeng sabihin, bakit hindi societal? Kanilang, hindi structural. Hindi umaabot sa ganon, sa tingin ko. Maliban lang sa ibang mga sitwasyon. Katulad ng sinabi ko yun sa amin sa Bando, yung Nuestra Señora de Salambao nagamit sa ecological struggle. Ngayon, kung titignan mo sa Mexico, yung apparition ni Maria sa Guadalupe ay naging puwersa para buuin ang buong bayan, sambayanang Meksikano. Kaya ano yan ang maging Meksikano ay maging deboto kay Maria ng Guadalupe. May mga panahon din na yung pagdarasal kay Maria, nanalo sila sa gera. Ako hindi ako komportable doon. So, ulitin ko, isang resource to it's a cultural and spiritual resource that sometimes can also become a political resource. But we cannot always reduce this popular religiosity into simply a political or societal force. Paano naman kaya dapat isapamuhay ng mga deboto ang mga katuruan ni Jesus? At hindi yung tila nakapako lamang ang kanilang debosyon sa isang imahe ng Kristong nakapako sa krus. Yeah, partly hindi mo mauubos si Jesus eh. Yung iba nga monghe, nagkukulong sa mga disyerto para lang makapiling si Jesus, magnilay sa mga salita niya. Yung iba naman, ang focus ay pagpapagaling ni Jesus. May mga religious congregation na ang buong buhay nila ay ang focus sa pagpapagaling ng mga may sakit, pagtatayo ng mga ospital. Pero naman, dahil sinabi ni Jesus,
let the children come to me. So meron mga religious groups na ang buong buhay nila hanggang mamatay sila, ang focus nila mga bata. Okay? Meron naman na ang focus naman nila ay yung pagsumbat sa mga corrupt. Talagang buong buhay nila. Ngawak pa nga ng armas eh. Lahat ng ito ay nagsasabi na sumusunod sila kay Jesus. Pero sa totoo lang, hindi natin maubos-ubos si Jesus. So meron mga deboto sa Nazareno, meron din naman na ang debosyon ay Santo Niño. Hindi yung matanda ni Jesus, hindi yung nagpapasa ng krus, kundi yung batang Jesus. Meron naman na talagang buhay nila ay yung preaching. Si Jesus bilang preacher. Meron naman, may isang religious order, yung kay Charles de Foucault, na ang buong buhay nila ay hindi preaching. Hindi mo sila maimbita mag-preach. Hindi sila maimbita magturo. Pero ang buong buhay nila ay pagtatrabaho ng manual work. Kasi ang focus nila, the hidden life of Jesus. Nung nagtatrabaho lang siya na tahimik, hindi siya nangangaral, hindi siya nagpapagaling, tahimik na karpintero o panday, sila rin, ganun ang buong buhay nila. Hanggang mamatay. May sinusulat, may papublish akong libro tungkol sa kanila, na ang buong buhay nila ay pakikiisa kay Jesus bilang manggagawa. Merong yung isa, yung si Brother Bernard, French missionary, nag-missionary siya sa Vietnam, 15 years, tinapon ng communist government, lumipat sa Pilipinas. Ano naging trabaho niya? Nagtrabaho siya sa factory, sa ospital, nagsipulturero. Sabi ko, pwede ka bang magbigay ng katisismo sa mga bata? Hindi raw pwede. Bakit? Kasi magmumukhang mas mataas siya kaysa sa mga bata. Ganon. Kasi ang kanilang pagsasabuhay, merong little brothers of Joseph o little sisters, may mga madre na gano'n din. Ang trabaho nila, maging labandera. Ito ano to, Italiana, nasa Masbate. Tapos sa pagiging labandera, nakakasama niya yung mga mahihirap na tao. Hindi siya nangaral, hindi siya nagpa-publish. Kaya ba natin yon? Ako hindi ko yata kaya yun. Ano? Meron isang professor ng filosofiya sa Ateneo, pumasok, nag-aral sa France. Pagkatapos, pagbalik sa Pilipinas, ang trabaho niya ay tagapag-ipon ng mga maruming linen sa ospital. Tapos, hugasan niya. Nagsipulturero din siya sa Loyola Memorial Park. Eventually, hindi niya na kaya, lumabas siya. Kasi sabi niya, ang hirap pala nito. Pero, isang uri din ng pagsunod kay Jesus. Sa totoo lang, 3 taon lang nangaral at ipapag-Jesus. 3 taon sila sa Nazaret bilang anak ng karpintero. O di ba mahalaga din yun? Kung susundan mo yung buhay ni Jesus. So hindi natin maubos ang buhay at turo ni Jesus. Sinabing, bakit hindi nila sundin yung buong turo ni Jesus? Patunayan, subukan mong isabuhay yung isinabuhay ni Jesus bilang manggagawa na tahimik lang. Hindi ka nangangaral, hindi ka nag-zoom seminar, tahimik lang bilang manggagawa. Mahirap din yun. Si Mother Teresa naman, iba yun naman sa kanya. Poorest of the poor. Pinupulot nila yung mga iniiwan ng mga kamag-anak sa gilid ng daan. Sabihin, hindi naman kayo ospital. Hindi niyo man mapapagaling yan. Di ba? Sabi, at least sa huling mga oras ng kanilang buhay, nakaranas sila na minahal sila. Kaya ko ba yun? Hindi ko kaya. Pero, pagsunod din kay Jesus yun, di ba? Kung minsan, may iniisip tayo na isang uri ng pagsunod kay Jesus, akala natin
Yun na yung buong pagsunod kay Jesus. Ganon. So, ako natutuklasan ko na marami palang pagsunod kay Jesus. At yung buhay mo na 30, 50 taon, 70 taon, hindi mo nga maubos yung isang aspeto ni Jesus. So, yun. Ako, 67 na ako, sabi ko, parang layo-layo ko pa rin. Dami ng turo ni Jesus, nakakalimutan ko eh. Oh. So, paano ko masusundan lahat yan? So, sabi ko, Lord, bahala ka na. Ikaw na maghusga pagdating ng panahon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng translasyon sa ating panahon ngayon? At paano natin ito dapat tignan at pahalagahan bilang mga tagasunod ni Kristo? So, pinakamahabang prosesyon ngayon to at talagang siksikan. Ngayon, meron niya isang photographer na 15 taon na niya kinukuhanan ng litrato. Sabi niya, talagang mahiwaga ito. At hindi siya nauubusan ng kukuhanan ng litrato. Hindi nauubusan ng energy, drama. Sa akin lang, sa bandang huli, dami kong nabasang theology books. Pero hindi ko sasabihin mas malalim yung kanilang pananampalataya dahil makapal yung libro nila sa theology. Ginagalang ko ang pananampalataya ng mga theologians, ng mga nakapag-aral. Ako din nagsikap. Pero pag tinitignan ko yung sa dami ng mga librong sinulat, hindi ko rin naman maubos yan. Ganon din naman, ginagalang ko yung isang pagsisikap ng mga scholar na pag nilayan lahat ng ito, mag-research, sa ganung paraan din, ginagalang ko yung mga tao na may ibang lingwahe, may ibang anyo at paraan ng pakikitungo sa tao, pagpapakatao, pakikipagkapwa-tao, at sa ganun ding lingwahe nila na isa sa buhay ang kanilang paglapit sa Diyos. Sa ganyan ding reliyon, ng spiritualidad ng pangmaramihan, pangkatawan, pang pakikipag-usap at pagdiriwang, dito rin ay isa sa buhay ang isang uri ng paglapit at pagtanggap sa Diyos. Ngayon, sana huwag natin itong abusuhin. At meron mga nang-aabuso, mga politisyan, na magbibigay ako ng kandila sa inyo, pero dapat yung prosesyon dadaan sa harap ng bahay ko. May mga ganyan. Merong mga nang-aabuso. Huwag natin itong abusuhin, huwag natin itong maniobrahin. Kung gusto natin ma-connecta, maiugnay ang spiritualidad ng popular religiosity, subukan din nating makisayaw, makisiksik kahit paminsan-minsan sa mga kapwa natin na mayroong debosyon para higit natin silang maunawaan bago natin sila baguhin. Okay? Kung talagang may paggalang tayo sa mga dukha, anong na kaya kung igalang din natin ang pamamaraan ng pagninilay at pagdarasal ng mga dukha, ng mga karaniwan. Pero sa huling bahagi, gusto ko rin hamunin ang mga religious groups, simbahan, kasama na ako, na sana hanapin din natin ng paraan at maghintay tayo ng tamang panahon, ng pagkakataon, na sana yung hindi rin maligaw ang mga karaniwang tao sa oras ng pagkakataon na nakapagpahinga na sila sa mga pagsiksikan, ituro pa rin natin yung mga pagpalayang mga turo ni Jesus at hayaan din natin, hamunin na din natin sila na sa alang-alang din yung ibang aspeto ng pananampalataya, lalo na yung panlipunan. So, sa aking tingin, may pagkukulang din ng simbahan.
Simbahang Katoliko, makaparehan sa pag-uugnay doon sa dalawa. So, tuloy lang natin, may paggalang sa ganyang anyo at hamunin din natin kung paano i-connect to sa mapagpalayang pananampalataya. So, yung isang hamon din dito na binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng katawan, sumamba tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan, ng ating damdamin, pero binigyan din tayo ng pag-iisip. Okay? Sana gamitin din natin ang ating katwiran, pag-isip, para magsuri din sa ating lipunan, hindi lang makiisa kay Jesus na naghihirap, kundi suriin din natin bakit maraming naghihirap. Si Jesus ay hindi nagpakamatay, hindi siya naimatay, siya ay pinatay. Sana huwag tayong pumampi sa mga pumapatay. Si Jesus ay naparito para mapagalingin tayo. Sana tumulong tayo sa pag-develop ng healthcare system. Dumating si Jesus para mahalin ang ating mundo, kasama na ang mga ilog, ang mga planeta. Sana tumulong din tayo sa pagpapanariwa ng kagandahan at kasibulan ng kalikasan. So sana, dagan pa natin ang ating pagninilay tungkol sa mga turo ni Jesus. Habang may natututunan kami sa inyo, sana baka naman meron din kayong matutunan sa ibang mga nag-aral din sa salita ng Diyos. Okay? Kung sumusunod tayo sa Jesus, sa kanyang larawan, ano kaya kung basahin din natin ang kanyang mga salita. Pakinggan din natin at pag-aralan ang banal na salita ng Diyos. Diba? Sige, tulong tayo. Sa ganang amin, malaking palaisipan kung bakit taon-taon dumarami ang mga debotong nagsisiksikan para lang mahawakan ang lubid o makapahid ng paa o baro ng poong Nazareno. Mahalagang suriin kung ito nga ba ay tunay na pananampalataya sa poong Jesus o popular religiosity na may halong superstition. Maraming narratives o mga kwento ng mga deboto na sila ay sumasama sa traslasyon bilang pasasalamat sa kanilang sakit na napagaling o mga hiling na tinupad ng poong Nazareno. Sa likod nito ay gratitude, pagpapasalamat, at hindi penitensya para mapatawad ang kanilang mga kasalanan gaya ng mga iniisip ng mga evangelicals. May ganitong kahawig ng mga pangyayari sa ulat ng banal na kasulatan. Sa ulat ni Lucas, halimbawa, may isang babaeng 12 years na dinudugo at hindi mapagaling ng mga doktor. Gumaling siya nang nahipo lamang niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Gayon din, kahit ang mga apostoles ay naging daluyan din ng kapangyarihang nanggagaling kay Jesus. Sabi sa Acts chapter 5 verses 12 to 15, sa English po, "Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. More than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they even carried out the sick out into the streets and laid them on cots and mats, that as Peter would come by, at least his shadow might fall on some of them." Sa Acts 19:11-12, sinasabi naman ang ganito, God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs
or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Maliwanag sa mga kwentong ito na mahiwaga kung bakit kahit anino lang ni Peter o mga panyo na naipahid sa katawan ni Pablo ay nakapagpapagaling. Maaring ang mga tao o kahit mga bagay na malapit sa Panginoon ay nagiging konkretong daluyan ng kanyang kapangyarihan. Anuman ang explanation sa mga hiwagang ito, hindi natin dapat kararakang husgahan ang pananampalataya ng marami sa poong Nazareno. Gayon paman, ipagdasal na rin natin na sana ang ganitong pananampalataya ay matuon din sa pagsasaayos ng ating lipunan at magbigay ng pag-asang matutugunan ang malaganap na kahirapan sa ating bansa. Mahirap nga po nahusgahan kung superstisyon lamang ang debosyon ng ating mga kapatid sa itim na Nazareno, pati na ang mga sakripisyo at pakikipagbuno ng mga deboto sa traslasyon. Ang tiyak ay may taimtim na pananampalataya ang mahigit na 9 milyon nating mga kababayan. Umaasa lamang tayo at nananalangin na ang mga pananampalatayang ito ay tatagos sa pagbabago ng ating lipunan, katulad din ng pagbabagong dinulot ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aming programang Isip Isak. Maaari po ninyong i-like at i-follow ang aming episode sa Isip Isak Facebook page at mag-subscribe po sa Isip Isak sa YouTube. Nais po naming marinig ang inyong mga opinyon sa mga usapin na may kinalaman sa ating lipunan at pananampalataya. At kung may nais po kayong topics na gusto ninyong aming suriin at pag-isipan, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. Pagpalain po kayo ng malayang kaisipan at mapagpalayang pananampalataya.